muna. Ay, meron pa pala itong si ano, si ito. Hanapin ko. Nasaan ba yun? Natatawa lang ako ni Maharlika at ni Glenn Chong talking about yung mga bukol-bukol. Grabe talaga itong si Maharlika at si Glenn Chong, no? Oh, ito na. Panoorin natin mga kabibig ha, para maging hindi naman ibig sabihin happy tayo, di ba? Panoorin na natin yung dalawa nag-uusap tungkol sa mga bukol-bukol. Grabe, mga bukol-bukol dyan. Kumusta na ba yung ang bukol? Okay. As per Attorney Glenn Chong, an ex-ally colleagues of FLISA said DICT Secretary Ivan Uy told Glenn Chong that FLISA Marcos hit her husband. Uy, grabe naman. In his eyes. Nako, buljog. Glenn Chong uttered this during the 2022 election at FLISA struggled the neck of her. So, wow, grabe. Grabe. Ito ba? Grabe naman yung struggle talaga. Parang tinuok. Sabi saya ba, bagituok. Sige. Ito na. Even if you are babae, hindi ka naman babae kung umasta eh. Sinuntok mo ang di umano, sinabi ko di umano ha, kasi di talaga ako bilib na si Marcos ang totoong nanalo, pero dinagdagan ng boto, hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. O, sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. O, Now, I remember very well. Alam nyo na, ako ang nagsumbong kay Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about the meeting tayo, Lisa, doon sa Cybergate Plaza. Kasagsagan ng kampanya. Nung nag-present yung Indian, I don't know kung bakit mga foreigner talagang kinukuha mo. Labag yan sa election code. Hindi dapat makikialam ang mga foreigner. O, meron kang tatlong kinuha na Bulgarian, Greek, at Romanian. Parang na-meet ko yung iba doon eh. Doon nung may yung tatlo. O, nandun yun sa headquarters mo. Tumulong yun sa kampanya ninyo. That's illegal. Kasi hindi nga tayo pwedeng tumanggap ng contribution from foreigners. O, di ba? Malinaw yan. Sa Batas Pambansa bilang 881. Hindi pwedeng tumanggap ang kandidato ng contribution from foreigners. The point is, para hindi ma-influensyahan tayo ng mga banyaga. Eto, nagdala ka ng tatlong banyaga. One of them is a member of the Greek Parliament. Dating membro. Katulad ko, parang congressman din siya. Kaya palagi kaming nag-uusap. Oh, so yung Indian nagpi-present doon sa screen kasi nandoon siya sa India. Okay. Biglang namatay yung internet. Biglang namatay yung internet. Tinawag si Adrian, yung head ng internet doon sa Cybergate. At sinakal niya sa harap namin. Yes. Sinakal niya dito sa liig. Ibalik mo yan ngayon. You see, lahat kami, nasyak kami doon. Nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Uy, nandun ako, nandun si Leo Kirobit. Marami kami. Nakakita sa iyo, Lisa, kung paano mo, how you treated yung pobreng empleyado mo. Lisa. So, do you believe on the statement of Glenn Chong and also Maharlika? Kasi grabe, trending na trending si Maharlika everyday. May mga different pasabog itong si Maharlika at si Glenn Chong. So, totoo kayo itong mga sinasabi nila, no? Na merong sinakal si FLISA, tapos merong mga sabunutan. Ano pa ba? Meron pa rin ako yung share sa inyo na video, ha? Just give me a moment. Diba? Hello, Sir Kabibig, from Jerry Alves. Ito, from Sas Rogando Sasot din. Mga short videos lang ba na meron talagang makakuha tayo ng konting informasyon dito. At ito'y libak-libak with evidence, so it means kailangan natin ng ebidensya before we will speak to something, di ba? Hello, Ms. Winnie, I believe Attorney Glenn Chong 100% daw nagsasabi ng totoo. Sure, naniwala ako from Lilibet Gaslang. Grabe palang ugali ni Lisa from Laylini. Kung totoo man itong sinabi ni Attorney Glenn Chong, so grabe pala, hindi pa nanalo si Pangulong Bongbong Marcos o masta ng prinsesa, queen, si Lisa Marcos. So kung ganon, ako, delikado yan. How much more nanalo sila? Diba? Ito ha, ito manood tayo kay Sas Rogando Sasat. Go. Ang tingin ko sa sarili ko ay isang taong trying to convince someone na gustong tumalon sa building. Okay? And of course, you cannot really reason out sa taong desidido ng tumalon sa building. Okay? Pero, sana yung mga gustong tumalon dun sa building, wag silang manghatak ng mga taong mas nakikita ang sitwasyon na ito mula sa isang rasyonal
at hindi emosyonal na perspektibo mula sa isang balanse at hindi sa isang napakagulong pag-iisip sa sitwasyon na ito. True. Hindi ba? Yung mga gustong tumalon, tumalon kayo. Okay? Tawagin nyo na akong taksil, wala akong pakialam. Dahil iisa lamang ang aking layunin mula nang ako ay nagsimulang mag-vlog. Okay? Na hindi mapahamak ang milyong Pilipino sa maling foreign policy decision na sinimulan ni Aquino. At ngayon ay nagkaroon ng continuity kay Bongbong Marcos. Oh, yun ha. Ang Yung maling foreign policy na sinimula ni Aquino ay na-continue ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Sastro Gandosasot, knowing Sastro Gandosasot is very good in foreign policy. Hello, Ayu! Salamat po for watching. Diba? So again, let's listen again. ang tingin ko sa sarili ko ay isang taong trying to convince someone na gustong tumalon sa building. Okay? And of course, you cannot really reason out sa taong desidido ng tumalon sa building. Okay? Sino kayang tao na desidido ng tumalon sa building? Yung mga taong gusto ng giyera? Yung mga taong gusto ng awayin ang China? Yung mga taong konting kaalaman sa foreign policy? Yung mga taong ayaw magbigay ng solusyon sa problema ng China? 'Di ba? Ito pa. Pero sana yung mga gustong tumalon dun sa building, wag silang manghatak ng mga taong mas nakikita ang sitwasyon na ito mula sa isang rasyonal at hindi emosyonal na perspektibo, mula sa isang balanse at hindi sa isang napakagulong pag-iisip sa sitwasyon na ito. Hindi ba? Yung mga gustong tumalon, tumalon kayo. Okay? Tawagin nyo na akong taksil, wala akong pakialam. Dahil iisa lamang ang aking layunin mula nang ako ay nagsimulang mag-vlog. Okay? Na hindi mapahamak ang milyong Pilipino sa maling foreign policy decision na sinimulan ni Aquino. At ngayon ay nagkaroon ng continuity kay Bongbong Marcos. Oh, yun na. Ang Yun na kami, big. Continuity kay Bongbong Marcos, sabi ni Sastro Gandosasot. Ako, nakakatakot, no? Ilang taon na lang bang nag-uupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente? 4 pa na taon siyang uupo bilang presidente at ganito na talaga delikado, ganito na katensyon ang China, sa pamamagitan ng China at West Philippine Sea. So nakakatakot, no? Ano kaya for the next year? Ganito pa rin ba ang mangyayari between China and Philippines? Hanggang saan tayo maghihintay ng tamang solusyon? 'Di ba? Baka ito na ang maging rason na kung mapupuno na ang mga tao, kung ang mga tao ay naghihintay na lang sa aksyon ng gobyerno tapos walang pakialaman ang gobyerno, puro na lang salita ang gobyerno, mabuti pa magsimula na tayo mag-rally, 'di ba? Mga ganong mga pag-iisip ng mga tao ba.